Ayan mga ka-journey, dito naman tayo sa kabila. Sa kabila naman tayo. Ayan na. So yan mga ka-journey, kapraso na lang. Ayan na lang, hindi na kinain ng aming laborer. Supply yung ano, buwit. Ito, ayan, last na yan mga ka-journey. Bukas na ulit. Pero dalawa na silang nagle-labor pero hindi natapos. Ayan yung isa oh. Paano nga hawak ko ang beat? Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat sa bawat galaw mo. Galing ah. Hawak ko muna ang beat. No, yan, no. Itak yan, bebe. No, yan, no. Hawak ko ang beat, daddy, hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. No, yan. O yan, masakit yan, nakakasugat yan. Don't touch anything. Dance ka muna daw dyan, dance ka muna, dance. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Ay, akin na nga yan, give na mami, ayaw mag-dance eh. Okay, dance. Hawak ko ang beat. O yan, paano hawak ko beat? O ganun. Ano ko alam? Hindi pa tumama. Papihirap na siya yan. Ano ko mga ka-girl? So yan mga ka-journey, thank you very much po kay Tita Butchik dahil siya po yung nagpadala ng tulong pagmamahal po para sa po magkaroon kami ng double walling at yung iba pa po mga natira, binili na po na ibang mga kailanganin katulad ng kahoy, ng pako, ayan. So maraming salamat po Tita Butchik. Ayan, I love you so much. Ingat ka po dyan and advance happy birthday tomorrow! Happy birthday po Tita Butchik! Dar, ano masasabi mo kay Tita Tita, Butchik? happy birthday, advance. No, bukas na pala yon. Yes. Maraming salamat din po, Tita. Ito na yung ginawa na namin yung Double walling. bulwaling. Kahit hindi marunong magpanday, sige lang. O, ikaw pa. Say muna, sing ikaw happy birthday Tita, dali. Stand up. Baby, happy birthday, baby, happy birthday, happy birthday, happy birthday, baby, Happy birthday! happy birthday, Tita! Say Tita! Tita. Tita. Butchik! Tita, chik-chik. Yeah. Double track. Ang galing nagsing yung dalaga namin. Again! Oh my God. Oh, look at me! Napapanday din siya. Gaya-gaya siya sa tatay niya. Oh, then, be! Oh! Para matamaan ng ano to, No. mamatilyo ma. No. Give me that. Ay! Oh, happy birthday muna! Yan na. Oh, nagkikipanday din siya. Alis ka dyan, kay Move daw, move! lalong matatagalan tayo eh. Move daw, move. andyan Stand ka up. eh. Oh. Okay. Dali na! Sing na ikaw dun, sing! Again. 1, 2, 3. Happy birthday daw uli! Happy birthday! Oh. Binibigyan ka niya pako. Madilim na mga ka-George.
Oh, wow! Ako. No, yan, no. Nakulit ka katulad ka ng ama mo. So ayun oh, dito na yung higaan namin oh. Ayan. Ayan. Ayan si Pau Pau. Ayan yung rolling. Right. Nagawa ko na. Yung doon na lang pong hindi natapos. Yung doon na lang gawin. Tapos dito sa taas konti. Mahirap kasi talaga pag siroho eh. Yung mga siro-siroho. Ay, ito. Sa taas. Ito. Doon sa taas. Kaya daming siroho mangyayari eh. Ngayon, pagka natapos to, ang sunod kong gagawin mga ka-journey, yung lagayan nito. Yung lagayan nitong mga gamit dito naman. Ilalagay tayo dito. Dito natin nilalagay oh. So, lagay tayo dito pa ganun dun. So hanapin natin yung pamakuan. Andito yung pamakuan yan eh. Maglatag tayong kahoy pa ganyan. Tapos pa ganun. Yan ang gagawin natin. Tapos ipakapit dito yung kahoy pa ganun. Para may parang brace ba? Para magkaroon ng lakas. Ito yung masisibing lakas niya ito. Ito. Tapos ganun. Tapos itutungtong dito yung kahoy pa ganun. Para mailalatag natin mabuti yung mga gamit na yan. Tingin ko kasya na yung mga yan eh. Tapos ano gagawa siguro pag malagyan dito dito siguro yung magiging ano ko editing, maggagawa na ko ng editing dito mga ka-journey. Maliit na lamesa yan, sakto talaga ako dito pag may upuan. Okay na siguro eh, tingin ko eh. Lagay, dito naman na ilalagay ano. So dito yung lamesa maliit. Diyan karoon ako ng editing dyan. Karoon ako ng kapirasong kwarto dyan, division. Maliit lang. Para mayroon akong sariling editing area no, dito. Tapos ito naman baga wala na talaga halos ano to, wala nang magiging parang sabi natin yung parang sala-sala, wala na. Kasi fix na po yan. Kasi maglalagay ako dito ng division pa ganun. Kasi yun magsisilbing kwarto po yun mga ka-journey. Tapos dito ang daan. Dito ang daan. Pag ganun. Yan, i-division ko yan diyan pag ganun dito. Lalatagan ko po yan ng isang ano, isang o kaya hanggang dito siguro. O tama nga, bali dito. Isang plywood siya no, itatayo natin ng isang plywood. Yan, tatayo natin dito. So dalawang plywood ang makakain siya dito. O isa't mga dalawa. Bili tayo dalawang plywood. Manipis ulit yun. Maglalagay ako rito para magkaroon dyan ng ano, magkaroon dyan ng division. Dami ko pang gagawin mga ka-journey. Hindi pa talaga maano to. Kaya bago ako magtatrabaho mga ka-journey, kasi may biyahe na tayo no? Sikapin ko munang magawa ko muna itong yung mga dapat gawin. Pero kung talagang hindi na, siguro every Sunday yun na lang magiging gawa ko rito, every Sunday. Kasi Sunday di ako babiyahin niya no? Magkaroon naman tayo ng rest day no? Pahinga. So Monday to Saturday siguro ang ating biyahe. Sunday uwi ako rito, pahinga. Mas makagawa tayo dito ng saglit lang din. Basta singit-singit na lang kasi unang-una okay naman, hindi naman tayo mababasaan eh. Ayan naman, safe na yan. Pero mayroon pang ibang mga papakuan doon. Tapos ito pa, pagdating itong sahuran natin mga ka-journey ay bibili pa pala ako ng ano dyan. Ang tawag nito yung bulkasil. Kasi wala pang bulkasil po yan eh. Huwag nating hintayin na umabot pa ng tag-ulan. Kasi nga pala hindi pa pala nalagyan ng bulkasil yan. Nakalimutan ko rin. Saka nabanggit naman ni Kuya Mando sa akin yan na kailangan malagyan mo na ng bulkasil. So yun pala, yun muna siguro ang pangunahin. Kasi nako, hindi bali yung ibang kuan dito sa loob kung ano mong pwedeng gawin dito. At least nandito sa loob naman kahit anytime magpanday dito, wala namang problema. Ito ang pinakamalaga kasi malapit na pong tag-ulan. Tsaka yung bintana, ito bintana, at saka ito
Yun muna yung ipa-priority ko mga ka-journey. Kapag gawa ko, ano ko yun. Ako na ang gagawa kasi siyempre nandito naman ako eh. So ako na po ang mag-utay-utay. Bang, pag may time, gawa-gawa, ganyan. Ganun lang. At least hindi na tayo masyadong pressure, no? Kasi hindi katulad nung mga nakaraan, nasa Caloocan tayo, di tayo makaporma kasi malayo. Ano po? Gustuhin mo mang gawa kahit mga 2 oras man lang, may magawa ka, di mo magawa kasi malayo. So ngayon, nandito naman kada uwi, galing sa biyahe, panday-panday, bili na tama-tama makabili tayo ng materialis. May kwan lang, mapaluwag-luwag lang itong kwan, itong loob. Ito lang naman, gamit lang naman ang nakakaabala rito eh. Tapos yun nga, didivisionan ko rito para mayroon din mga privacy yung mga bata sila at Mix pag natulog rito. May privacy naman kahit pa paano. Meron silang sariling ano dyan, kwarto. Ano po. Yan, yun lang yung ano, yun lang naman, wala naman tayong dapat i-ano dito pa. Kasi yung sabi ni Kuya Mando na gagawaan pa ng panibagong kwarto doon sa may kabila. Siguro ang mangyayari nito, baka kami ang dito, doon ang mga bata, ganoon. Pero ang magiging daan dito. Pero matagal pa yun, mga journey, matagal pa yan. Hindi pa naman sa ngayon. Mag-iipon pa tayo ang paggawa. So itong walling natin dito, maaaring maalis ito pang pampintuan. Kasi dito yung ano ito eh, pagitan ng ano, ito sakto talaga, maliit na pinto lang, yung saktong makadaan lang tao papunta doon. Yun. So, matagal pa yan. So dito magkasya pa naman, kasi naman kami rito eh. Kaya lang, kumbaga ibig kong sabihin dapat may privacy rin kami, no? Privacy rin kami mag-asawa. Tapos yung mga bata, dapat naman talaga ganun, hiwalay. Kaya lang nangyari dito, sama-sama kami rito. Yan, sama-sama kami dyan. Natutulog. Ang sikip na eh. Lalo pat si Kia, malikot din ito matulog si Kia. Pau-pau. Saan po? Yan si Pau-pau, oh, naglalaro. Yan, ayos yung sapin. Ayan, oh. Ayos na ayos ang higaan namin dito, mga ka-journey. Di ba? Kasi ito yung bintana namin. Ayan yung mangga. Itong bayabas, madaing bunga to sa taas. Sobrang taas lang kasi. Ayun, sobrang taas niyan. Tapos pagka yung ma-overripe na sa sobrang hinog na mahuhulog dito, sa tulog mo bilang kakalimbang ng yero. Pag alam mo, binabato ka eh. Yung pala yung mga bayabas doon na sobrang hinog na, overripe na, nahuhulog dito sa bubong. Yan, pero pag may time ako, mangharvest ako dyan, mamitas ako dyan bayabas. Lalaki pa naman ang bunga niyan, mga ka-journey. Tapos ito, naisipan ko dito sa labas ito, gawaan ko ng dyan, upuan na kawayan na para magsisilbing tambayan. Kasi ano yan dyan eh, ilalim ng puno ng mangga yan eh. Tapos ito pang bayabas, malamig dyan pagdating ng hapon, sobrang lakas ng hangin dyan. Ang sarap nga magtambay dyan, mga ka-journey eh. Sarap talaga tambayan dyan. Yan ang naisipan ko talaga dyan eh. Sabihin ko kay Kuya Mandoy, gagawa ako ng dyan eh, yung pahingahan ba, relax dyan sa ano na yan, pwesto na yan dyan. Lagyan ng upuan, parang paliter lang upuan pa ganun. Tapos siguro pwede lagyan na rin ng ano siguro, kahit kapirasong luna lang siguro, o kahit hindi na. Siguro kahit hindi na eh, no? Tambayan lang, pag tuwing tag-araw lang makapagtambay-tambay ka dyan. O siyempre pag tag-ulan na, di ka na makatambay dyan eh. Pag tuwing tag-araw lang siguro makatambay-tambay ka dyan. Sarap kasi magtambay dyan tuwing hapon, mga starting alas 4 ng hapon, mga ka-journey. Napakalamig na yan dyan, sobrang lamig dyan. Ang lakas ng hangin dito, sobrang lakas talaga. Sapul nga dito eh, ang hangin papasok talaga dito sa kwarto. Ang sarap nga yung magtambay dyan pag tinghapon eh. Kahit dito nakakapamintana lang ako rito. Ang sarap eh, sarap sa pakiramdam eh. Preskong hangin, walang ingay ng mga sasakyan. Kasi ang mga sasakyan nandun pa eh, sa malayo dito eh, sa labasan. Kasi papasok ito eh. Nasa gilid kami ng mga irrigation. Irrigation po yan dyan, mga ka-journey. Malalim yan dyan.
Malalim yan dyan, kaya nga bantayanan din si Pawpaw nga hindi talaga makarating dyan kasi talaga mahulog siya dun sa ilog. Kasi ano yan tubig yan yung patubig sa mga palayan dyan sila kumukuha na papunta sa palayan. Ginagamitan nila ng water pump yan, yun yung lugar dyan, yun yung nandyan yan. Maraming tilapia dyan, tilapia, gurami, ano ba yan, hito, dalag, marami dyan. Tapos pag ngayong nalalapit na tag-ulan daw po mga ka-journey, sabi sa akin ng mga taga rito, sarap daw manghuli ng palaka dyan sa palayan. Sarap daw manghuli ng palaka, ang daing palaka daw talaga. Abangan daw namin yun pagka kasi malapit na po tag-ulan yan ang abangan namin para kami manghuli ng mga palaka mga ka-journey. Yan, ang dami tayong pwedeng i-vlog dito mga ka-journey. So yun, si Ate Mings nandun pa yung ginawa kong kusina dyan hindi ako na nagding-ding-ding yan. Hindi pa na double pa yan, i-double coat pa yan para pag ulan-ulan hindi siya agad-agad hindi agad-agad hindi talaga totally mag-penetrate sa loob yung tubig yan. Pero dito na double coat na ko na ito, double coat na yan ibig sabihin kahit pa paano kung hampas man yung ulan hindi na talaga masyadong maano yan mga ka-journey. Yan yung doon, ang ganda na tingnan doon nadubulol na yung mga gamit naman talaga ang problema dito okay na, doon okay na tapos dito sa aming higaan dito sa uluhan okay na konti na lang konting tiyaga na lang mga ka-journey. At least hindi na tayo nag-iisip ng bayad sa upa kaya salamat talaga kay Tita Charmin saka kay Kuya Mando, kay Ate Flor sa kanila lahat ng pamilya dahil ayun tinanggap tayo na makapagtirik dito kahit pa paano. Sabi ko nga na makaligtas tayo sa pag-uupa ng 4.5 dun sa metro, 4,500. Wala pang, hindi pa kasama dun yung mga bayarin sa internet, kuryente, tubig. Kaya grabe kalaki buwan-buwan, tapos ang kinikita natin sa YouTube ay hindi naman ganun kalaki mga ka-journey. Kaya salamat talaga ng napakarami. Unang-una siyempre sa Panginoong Diyos na may mga tao nga na ginamit silang kasangkapan na paulit-ulit kong babanggitin ito kasi siyempre napakalaking tulong din kasi sa amin ito. Kahit ganito man yun, hindi man, sabi nga nila kasi nababasa natin sa mga comment section na parang ang liit daw. Wala na sa akin yun kung ganito ka. Hindi man sa akin naman, hindi naman matatawag na sobrang liit kasi pagka ito mailagay ito diyan sa pag nalagyan na ng istantian diyan, luluwag na to. Kami na lang naman wala naman yung tatlo kong anak nasa kaluukan naman sila may mga hanap buhay naman yung mga yun. Dalawa lang ba? Kaya ang nandito sa akin yung ano na lang, ilan daw sila, 4 yung nandito sa akin. Kasya naman kami rito hindi na namin kailangan ng malaki. Tapos isa pa mga ka-journey, nakakasama lang din ng loob mga ka-journey dahil kung sino pa nga yung tumulong sa amin na nagpursige na magkaroon kami ng bahay, magkaroon kami ng bahay, sila talaga nagpursige. Si Tita Charmin ang nagpursige nito, si Tita ng Australia, yun kasi ang unang pakilala sa amin noon, no? Binabas nyo pa mga ka-journey, nakatulong na nga yung tao, binabas nyo pa. Ba't naman ganun? Nagawa nyo pang ibas nga ang tao nga nagmamalasakit sa kapwa tao, tapos ibabas nyo pa ng ganun. Nakatulong na nga yung tao Huwag naman pong ganun masyado namang below the belt kayo kung magsalita sa tao. Tumulong na nga yung tao, binabas nyo pa. Nakakasama ng loob yung mga ganung mga tirada niyo
makatulong naman talaga sa amin. Wala naman duda. Ito na nga, oh. Ito na nga yung kahayagan, oh. Nakita nyo naman, di ba? Oo, naroon ang katotohanan ng province life, eh. Province life, eh. Natural, ganito talaga ang naging sisti lang. Ano bang gusto nyo gawin? Kayo kami mansion dito? Hindi naman pag-aari naman yung lupa. Nagpasalamat nga kami sa may-ari ng lupa dahil pinagbigyan kaming magtirik to kahit ganito. Kung iba-ibang tao lang yan, baka hindi yan papayagan. Hindi papayag yun, pero hindi nagdalawang isip. Kaya salamat nga kay Kuya Mandoy, kila Ate Flor, dahil hindi sila nagdalawang isip nung kinausap sila ni Ate Charmaine. Oh, mangyayari ba ito kung hindi dahil kay Tita Charmaine na yung plano nila? Hindi ko nga namin alam mag-asawa to na may ganito silang plano pala, na mayroon na silang ganitong mga pag-uusap na para lang talaga maka-alpas kami sa pangungupahan. Nag-effort yung tao, talagang binigyan kami ng mataas na pagpapahalaga. Nakita nila sa amin bilang pagtulong sa kapwa-tao. Pagkatapos ibabas nyo lang ng ganun. Aba, oo, nanonood ka, nakakatulong ka rin sa panonood. Pero kung ibabas mo yung taong tumulong sa amin, mali ka. Ang laki ng pagkakamali mo. Ba't binabas mo yung tao? May mga nabasa kami sa comment section kasi, kung kayo ilagay sa katayuan na, halimbawa lang naman, kayo kunwari si tita ng Australia o si Tita Charmaine, nagmamalasakit kayo sa kapwa ng tao dahil andun nga, sabi nga, andun nga yung puso mong matulungin, tumulong ka. At talagang hindi basta tulong, oh, kasi ito bahay ang pinag-usapan dito, eh. Pagkatapos ibabas mo, kung ikaw nalagay sa ganung katayuan, ibabas ka ng ganun, ano mararamdaman mo? Ano yan, Kim? Di ba? Malamang sa malamang masasaktan ka rin. Di ba? Baka sabihin mo rin, ako na nga tumulong, ako pa nabas. O, di ba? Di tayo mo dyan at ako may sasabihin ako. May sasabihin ka rin. O, ito si Ate Mings, may sasabihin din. Di ba? Mga ka-journey. Ano lang, nandito na rin lang, hawak ko na rin lang ang camera, talagang magpapaliwanag talaga ako. Kasi hindi tama po, hindi po tama yung ganun. Sa halip sana ay magpapasalamat na lang tayo na mayroong ganung tao na nakatulong sa amin. Hindi ba? Dapat magpasalamat na lang kayo, Ay, salamat kay Tita Charmaine kasi kahit pa paano sa sitwasyon nila ni Kuya Buknoy, ni Kuya Noy, Angat mo nga ng phone sa nakatulong sila ng malaki. Angat mo nga ng phone. Nakatulong siya ng malaki. Ano po? So yun mga ka-journey, gusto ko lang pong linawin. Medyo matagal-tagal na ito. Hindi ko kasi agad na tukunan po mga ka-journey dahil syempre alam niyo naman na busy kami ni Kuya Noy mga ka-journey. At kailan lang din po ako nagbasa ng comment section. So, pasensya na po kayo mga ka-journey. Ito ay kumbaga i-aano ko lang po sa i-address doon sa mga i-address ko lang po sa mga nag-comment na no? hindi magandang pakinggan, lalo na sa amin na wala kayo naririnig sa amin na nagrereklamo kami o bakit ganito yung bahay namin. Wala kayo naririnig sa amin kasi ang totoo lang, masaya ang aming mga puso. Kasi kami po, sanay po kami sa hirap. Kung iniisip niyo po na naaawa o kawawa kami sa inyong palagay, hindi po kami kawawa. Proud na proud kaming mag-asawa na nagkaroon kami ng ganitong bahay. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo noon, nung kalakasan pa ni Kuya Noy, hindi po kami kaabang, Hindi kami aba. Aba. Yung sabihin bang sobrang aba, yung bang Opo. halos na hindi ho walang ganun. Nangyari na lang ito dahil nga sa sitwasyon ngayon na meron akong sakit. Kung wala lang talaga akong mga ka-journey, matagal na akong may trabaho sigurong maayos at bukod sa nagbablog ako,
babalik talaga ako sa pagmamaneho ng tinwheeler kasi truck talaga ako eh. Gusto ko lang pong linawin kay Sir Bato o Ma'am Florence Ruiz. I-address ko lang po itong inyong comment. Bakit po ganun yung pinagawang bahay? Naawa naman ako sa mag-asawa tapos nagbigay ng cash. Ito po yun eh. Ma'am, Hindi naman bas yung kanya. Parang ano yun eh, yan ang tinatawag na constructive criticism. Ma'am, huwag kayo pong maawa sa amin, ma'am. Kasi sa totoo lang, proud na proud po kami mag-asawa na meron kami ganitong bahay. Dahil po, maraming nagmamahal sa amin at nagtulong na maipatapos tong aming total. Nga po, sabi ko nga sa inyo, kahit hindi po tapos yung bahay na ito, ay talagang ipinilit po talaga namin mag-asawa na lumipat. Para po hindi kami makapagbayad ng rent a Oo, month. kasi yun ang iniwasan namin doon. Kasi Opo. pag hindi kami alis doon mga ka-journey, gagana uli yung isang buwan, another 4-5 na naman ulit. Kaya ang ano namin, target talaga namin na matapos o hindi, lilipat kami kaagad. Kumbaga, Kasi, oo. tinapos lang namin yung deposito po namin sa bahay at Oo. nag-iwan po kami ng, meron pa kaming 3,000 doon para po sa tubig at kuryente. Kung tutuusin po, kulang pa po yun kasi meron pa kaming parating na bill. Oo, yung susunod. Oo, sabi ko po sa may-ari ng bahay, babayaran po namin mga June pa kasi malayo pa naman po yung sahod eh. Pero ganito po yun, Ma'am Florence Ruiz, or kung Ma'am ka man or Sir ka man, maraming salamat po kung kayo ay concerned sa amin. Pero Thank you po ma'am, kung concern kayo sa bagay na yun. Wag niyo pong sabihin na ano ba yun, kumbaga Naawa sila sa naawa atin po sa kayo ganong sa amin. sitwasyon. Salamat po kasi nandyan at naging ano po kayo, ang tawag nito, naging open po kayo. Sasagutin ko po yung katanungan niyo po. Yung sa 1,000 pesos po, yun po ay natira doon po sa kanilang Pinag-ambagan. Opo. Yun po yung sa birthday ko. Kumbaga, gusto nila maging masaya ko, binila nila ako ng handa. Tapos hindi po nila lahat yon ipinasok sa para sa panghanda. Oo. Kumbaga, yung pong natira sa nalikom po ay Binili ng ibinuhos mga po ng dito po, grocery. Mga kailangan Yan. doon. Opo. Tapos, yung kaibahan naman po sa aming gamit, si Tita Charmaine naman po yung bumili. Opo. Tapos, hindi lang po isang tao yung mga nagmahal sa amin dito. Marami po sila. Kaya, wag niyo pong questionin yung 1,000 na yun kasi yun po ay bukal sa puso nilang nag-ambag para sa Opo, amin. bali ano yun eh, ano tawag nito yung tira, kung saan sabi Opo. yung Para nga daw- natira doon sa pinag-ambagan nila. Para nga daw po may mahawakan pa ako, di ba? Kaya yun, maraming salamat po kay Tita Charmaine dahil si Tita Charmaine po talaga yung nagpursige na magkaroon ng mga ganon na bagay at salamat po sinuportahan ng marami. Opo, na nagmahal sa amin. Tsaka kung kayo po ay na ganito yung bahay namin sa paglipat, kami po yung nagpursige na makalipat. Makalipat agad. Opo. Opo. Yun nga, sinabi na po ni Kuya Noy na ang bahay namin ay gumagana 4-5 a month. Bukod sa 4-5, meron kaming tubig at kuryente. So, pumapatak po yan ng 8,000 a month. Magkano lang po yung sahod namin magkasunod? 13,000 lang po. So, kung hindi namin po aagapan, wala kaming pakialam, kung wala kaming bintana, wala pang dingding yung Oo. kusina namin, wala Kasi nga, pa may kaming bubong naman lababo. Basta may matitirahan kami, wala kaming pakialam. Kasi kailangan po natin maging practical. Kesa naman palayasin tayo ng may-ari sa bahay, habang monthly, hindi ako nakakabayad na dadagdagan pa siya ng rent. Kaya po, kami po yung nagpursige na makaalis na ng Caloocan para lang po maputol na yung bayaran ng aming mga bills. Yun yung punto ko na yun yung naisip, isa sa naisip ni Tita Charmaine, yung dahil nga sa pagre-rent, isa yan talaga sa nakikita ni Tita Charmaine sa amin. Kasi nga, hindi naman talaga ganun pakalaki ang kita namin sa YouTube eh. Makikita naman din sa views eh. Minsan medyo tumataas-taas. Minsan naman mababa.
Hindi talaga siya nag-permis. Kung ibig ko lang sabihin, siguro kung ipagpalagay na lang natin, ipagpalagay na lang natin siguro kung mag-views tayo ng mga 50K a day. Aba, napakaganda. Yun yung ibig ko sabihin, nga nakikita kasi ni Tito Charmy na hindi pa talaga tapos nag-upa sila. Hindi pa stable ang kanilang income. Yun ang pangunahing na nakikita ni Tita Charmy. Kung bakit siya nagpursigi talaga na maalis kami sa pangungupahan. Kasi nagmalasakit yung tao eh. Siyempre, matagal na follower si Tita Charmy sa amin. At saka ito pa po, pasensya na po, kay Team Guapa. Kung kina-question niyo po yung background ng aming kusina, sabi niyo nga po ay kaldero, toyo, background, nakakaluha naman yung ginawa sa inyo ng sponsor. Grabing sakit sa pusong makitang yan, pinaglalagyan nyo. Australia pa yan. Bakit po? Yun. Hindi rin naman yan siya nang babas. Apo. Naawa siya sa naging sitwasyon, sa nakita niya. Kasi nga, ito na nga yun, naipaliwanag na sa unahan. Kami talaga ang may gusto na lilipat na dito, tapos may vlog po kami niyan mga ka-journey, siguro napanood nyo naman. So siyempre, ang amin lang kasi dito na magkaroon lang ba ng linaw, baka siguro na maaari nakalimutan nila yung mga vlog ng mga nakaraan nga nabanggit po namin yan, nabanggit ko yan sa vlog na matapos o hindi, lilipat talaga kami. Kasi ang nakikita, kaya nga ipinagpauna. Ang init ng battery. Pinalitan ko muna kasi minute. Kung hindi pa siya lubat, minute lang kasi. So yung tuloy tayo mga ka-journey. Kaya siyempre, kaya namin nabanggit ito, ibinalag namin to. Kasi kawawa naman si Tita Charmin. Kasi ang nalagay sa alanganin dito o dito, si Tita Charmin ang nababas po rito mga ka-journey. Bagaman kami naawa kasi sa naging sitwasyon namin dahil ang kusina, di ba, parang nakabuyang-yang lang. Bagaman nandun yung gamit, may magamit na pero nakikita kasi nila nga parang nakabuyang-yang lang. Kumbaga parang patungan lang, wala pa talagang, wala pang kaayos-ayos. Okay lang yun sa amin yun mga ka-journey. Pagpasensyahan nyo na kung ganun ang naging itsura. Kasi nga, nabanggit na nga po namin sa mga naunang vlog namin na matapos hindi, lilipat kami dahil nga ang iniiwasan namin doon sa Caloocan na magtuloy-tuloy uli ng bayad namin ng 4-5 na naman uli. Alam po nag-usap po kami ni Tita Charmin dyan. Alam naman po ni Tita Charmin yon. At saka kami ang nagpursige, hindi si Tita Charmin. Hindi si Tita Charmin baka mamaya isipin ninyo, si Tita Charmin ang nagpursige na. Sina lumipat na kayo doon. Wala pong ganun. Kami ang nagpursiging lumipat kasi nga ayaw namin doon na gugana uli yung 4-5. Kasi sabi ko nga sa mga naunang vlog po namin, kung yung 4-5 na ibabayad namin uli doon, gagastos na lang namin dito. Kumbaga patitinoin na lang namin dito. Kasi sabi ko kung bakit nag-declare din ako na lilipat na tayo dito sa Bulacan, kasi pwede naman po siyang tirahan talaga kasi may sahig na, may bubong na, at saka may dingding na. Opo, kaya sabi ko pwede na. Bagaman ang kusina na yun doon, talagang pilit nga nila ni Kuya Mandong ihabol yun kasi may ilalagay na mga gamit. Kasi nga hindi pa naman kasi talaga tapos, pero obligado kami talaga ang nagpursige doon. Alam nila yun. Kami. Alam po nila yun. Alam ni Tita Charmin na kami ang nagpursige lumipat. Pati sila si Kuya Mando, alam na po yun. Kasi tinimbre ko po nga, Kuya Mando, sa Lunes na, inilipat ko ng mga gamit ko. Kasi gagana na naman uli yung bayarin namin doon. Panibagong 4-5 na naman. Kaya wag na po kayong malungkot. Kasi wag na po kayong malungkot. Hindi po kami nalulungkot. Kung halimbawa ay nakita nyo sa naging kalagayan, salamat dahil mayroon kayong damdamin na ganun. Ang amin lang dito, pinapaliwanag lang namin batay dun sa side naman ni Tita. Kasi si Tita ang nahulog sa alanganin dito Tsaka, sa mga comment niyo po na nakakaawa naman kayo si Tita Charmin parang nahulog dito na parang ano ba yan? Kung parang tumulong rin lang naman. Parang ganun ba? Parang ganun naging labas Mga ka-journey, ganito po yan Hindi po komot ang tao ay katulad sa amin may nagmamahal. Aabusuhin na namin. Kumbaga kung ano yung wala, kailangan ba namin iparating sa kanila para magawa ng paraan? Hindi po kami ganon. At lalong-lalo na sa sinabi nyo po na
bakit naman po ganyan ginawang bahay? Kasi- Nakakalungkot. kasi ang diba? kasi ang naging litaw diyan na parang kailangan bago tayo lilipat ito, talagang okay na. Hindi parang nahulog na pupursigihin namin si tita. Oo, Ganon hindi ba po yun? yun Hindi ganon. po. Wala. Tapos yung din po Ayaw namin ng sinasabi ganon. nyo na sana bumili na lang ng kubo at siyang inilagay para presentable. Okay lang po sa amin yun Okay. kasi kung sinasabi nyo pong 60,000 po yung kubo, no, Ano? wala po sa hindi kami pwedeng mag Ang nangyari tuloy sila ang naging demanding. Parang po pasensya na ganun po yun ako, eh. parang ganun, nahulog sa ganun eh. Na kayo ang nagdi-demand, nagdemanding na ganun, ganun. Eh, pambira naman. Wala kaming Wala sinabing ganun. Kawawa naman din yung Hindi, tumulong ano po? sa amin. Tumulong na nga yung tao, tapos Tapos parang magdidemand ka pa. para magdidemand pa kami na Kami po. tita, bago kami lumipat dyan, kailangan ito na, maayos na talaga. Kami po, Walang ganun. kami po mag-asawa Nakakahiya naman po yung ganun. Marunong po kami mahiya. Pero sa ganun pa man sa mga comment ninyo na ano namin na naaawa kayo sa Naawa amin sa kayo, naging pero- sitwasyon. Pero okay lang po yun. Okay lang po. Huwag niyo po kami problemahin kasi kaya naman po namin yung dali ng buhay namin kahit ganito lang po kami. Simple lang po kami mag-asawa kung saan kami masaya. Sana suportahan niyo lang. Kaming mag-asawa, sanay kami sa Hirap. ganitong siste na pamumuhay ganito, kubo-kubo. Ito, sabi ko nga sa inyo, hindi Wala na pa. matawag kubo ito eh. Sabi ko nga po sa inyo yung bahay Ang mga namin. bata lang, medyo nanibago sila, Oo. pero masasanay din yan. Masasanay din naman yan. Nanibago talaga sila. At saka, Dar, sabi ko nga sa kanila, sa mga ka-journey natin, na pagtisan natin kalahati lang yung bubong, trapal lang, at Dati. ang higaan namin ay lupa lang, nilagyan lang namin ng trapal. Puro basura pa yun, Linoleum. mga ka-journey. Oo, Diba? kasi at least hindi rin kami nag-upa noon eh. Opo. Isipin mo ang bubong namin kalahati lang, ang kalahati nun luna lang ang nilagay namin, tapos hindi pa nakapako yun kasi luna nga eh. Opo. Di tali lang, tinatalian ko lang. Tapos Pero pag tuwing umulan, di naman kami Opo. nababasa. okay naman po kami. Okay, ayos na Wala pagtsagaan namin kaming yun. gamit no, wala kaming electric fan, wala kaming ilaw. Walang ilaw. Almost 1 year Opo. kami walang ilaw. Huwag niyo po kami alalahanin, ma'am. Maraming salamat po Nung sa inyo. kasagsagan yun na hindi pa ganun kalaki talaga ang aking kita sa ano pa ako noon, natandaan ko po yung makajuni, ano pala ako noon, forklift operator ako noon, tapos 8 oras lang, walang overtime, mga ganun. At Kaya wala talaga, kumbaga yung ibibili ko ng gamit, wag na lang. Kaya ultimo kuryente, hindi kami nagpakabit. Nagtiyaga kami sa gasira. Tapos yung ang aming saingan, yung tawag ito pusot. Puling or pusot, ganun lang. Nagtiyaga kami nun, halos 1 taon po namin pinagtiyagaan yun. Ito pa kaya? Na ayos ang bubong oh. Salamat sa mga nagpaabot talaga. Dahil palibhasa nga mayroon ding nag-abot, mayroon ding tumulong o tumuwang sa pagpapagawa nito. Salamat po ng napakarami sa inyo. Alam mo po yun, kung alam niyo na po yun kung sino-sino po kayo.